For many of us, scrap metal is garbage. But in Lagawe, Ifugao, discarded metal is being transformed into exquisite works of art, showcasing the remarkable potential of visionary craftsmanship. A talented welder and metal artist creates breathtaking sculptures and intricate designs that captivate the imagination. What began with a striking budget-sized motorcycle has blossomed into a collection of masterpieces, each commanding prices that can reach as high as 50,000 pesos. Recognized by the DTI and showcased in the esteemed Fiesta Haraya, these creations highlight the extraordinary talent of local artisans. Now, joining us on the line, get to know the unbelievable skills and creativity of Kelvy Galap. It's a beautiful day, Kelvy. Welcome to the show. Hello and good morning po, sir. Good morning, Kelvy. Kelvy, unang-una, first of all, congratulations sa work mo. But I just want to know yung background mo ng konti kasi 10 years ago ata, welder ka lang, no? Bago ka naging artist. Tama ba yan? Yes po, sir. Bale, last year lang po ako nag-start sa arts. Paano ka nagsimula? Bakit? Bakit ka nagsimula? Nung una po, sir, kasi nakikita ko lang po sa Facebook. Hindi ko po naman inaasahan na magiging artist ako simula nung na-try ko lang. Kelvy, so ang unang ginawa mo... Oh. Kelvy? Yes po, ma'am. Oo, so ang unang ginawa mo is the motorcycle, no? So doon ka nakilala sa unang ginawa mo na motorcycle, yes? Hindi pa po, ma'am. Dito lang po sa amin yan na pinopost-post lang namin pag may nagagawa po ako, ma'am, na mga maliliit na pieces, ganon. So ang ginagawa mo, you get scrap metal and then you form them into works of art. Ano ang mga challenges na hinarap mo nung you first started creating art from scrap metal? Kelvy? Yung unang challenges po natin, ma'am, is yung right market po, kasi nung maliliit pa lamang po yung mga ginagawa ko, tapos yung mga simple pa, syempre affordable pa po yun. Medyo nakakabili pa naman po yung mga taga dito sa amin, pero nung mas madetalya na po yung mga ginagawa ko, tapos mas lumalaki na, yun medyo nagmamahal kasi I spend a decent amount of time para po mabulang yung isang piece. Kasi medyo matagal po yung process niya, ma'am. Kelvy, meron ka bang favorite piece na ginawa mo from all your artwork na nakikita ko sa screen? Yung pinaka-favorite ko po dun, ma'am, is yung pirate ship. Oh, pirate ship. Kasi Oh. yun po yung unang na-feature sa akin nung pumunta kami last year sa Fiesta Kutsa. Yun yung malaki kong piece na nadala nun last year. Galing. Normally, how long does it take you to make a piece of your art? Between mga 5 days to weeks or months. Months, wow. Months. Wow. Depende po, ma'am, sa size and sa details ng sculpture na magagawa ko po, ma'am. Yung journey mo as an artist, Kelvy, kasi syempre yung materials mo, discarded scrap. Nung nagsimula ka ba, may mga nagtatanong ba kung ano ba ginagawa mo? Oo, parang tinatawanan lang nung una eh. Pero nung tumatagal naman po, nung palaki na yung mga nakikita nilang ginagawa ko, tapos nakikita nila dito sa bahay namin, yun, doon na sila medyo bumibilib na yung iba. Tapos lalo nung na-interview ako dati sa last year sa Fiesta Kutsa. Tapos yun, dami nang nakaka-appreciate talaga ng artworks ko, sir. Nagulat ka ba sa value ng mga gawa mo, yung mga art mo? Kasi may mga ibang pieces doon, mga nasa 50,000 pesos. Tapos yung pinakamura ata, nasa 200. Nagulat ka ba sa value na kung anong binabayad ng mga tao para sa art mo?
Yes po, sir, nung una po talaga, medyo hindi pa ako sure sa pricing ko, pero when I went to Baguio, may mga fellow artists naman na nag-advise about sa pricing. Sabi nila, ganito yung gawin mo sa mga presyo niya kasi medyo mababa yung pricing mo. So, hindi ka na frustrated artist kasi may mga ibang artists na nagsasabi na, uy, dapat mas mahal ate yung charge mo. Tama ba? Opo, sir. Opo, sir. Nagkaroon ba ng time, Kelvy, na you doubted your artistic talent, kung saan mararating nitong artwork mo? Nagkaroon ka ba ng doubts? Yun nga po, this year po, ma'am, nung mga bandang May. Kasi medyo tumumal na po yung mga nagpapakommission, tapos yung bumibili ng artworks po kasi medyo matagal-tagal na rin na wala kaming exhibit kasi yung last na exhibit ko is last year pa. Tapos, lately lang ngayon. Kapag nagkakaroon ka, Kelvy, ng mga ganitong, moments of frustration, no, how do you motivate yourself? How do you keep motivated to continue pursuing yung artistic vision mo? Pinupush po ako ng pamilya ko, ma'am, kasi very supportive po sila sa pag-pursue ko ng arts, ma'am, kasi kahit sila din believe sa mga nagagawa ko, kahit andito sila araw-araw, medyo humahanga pa rin sila every piece na magawa ko. Kaya, yun talaga, very supportive yung pamilya. Tapos, kahit pag gipit po ako, sila na po yung sumasagot sa iba. Yun, pamilya talaga po, ma'am. Yan, napaka-importante yung pamilya. Kelvy, sa mga gustong magpa-commission sa'yo, and for those who just want to see yung works mo, how can they reach out to you? How can they contact you? Sa Facebook account ko po, sir, kasi or yung mga gustong makakita in person po, dito po kami sa Lagaw, Ifugao, sir, located. Pero meron naman po kaming magdi-display po naman kami siyan sa Manila this coming November 15 to 24, sir. Saan? Saan, Kelvy? Dito sa Manila? Sa Alabang Festival Mall, sir. Alright, so for those who want to see Kelvy Galap, especially here in the metro area, sa Metro South, you can check him out sa Festival Mall over in the next couple of weeks. Kelvy, maraming salamat. Thank you very much for joining us. Thank you din po, sir. Good morning.